So meron tayong isang pasyente rito mga kaibigan. Hindi ko alam kung anong brand ng laptop meron to, pero parang Persona. So ganito yung nagpapakitang problem niya, no? Sa ganitong problem sa EFI shell version, either two options yung pwede nating tignan. Una sa software, baka mayroon lang tayong kailangang ayusin sa BIOS. And pangalawa naman mga kaibigan sa hardware, baka naglo-lose yung ating hard disk drive or SSD, yung ating boot drive mga kaibigan. So kailangan lang natin yun i-disconnect, then i-reconnect natin. So ito yung kanyang hard disk mga kaibigan, no? So far naka-SSD siya. Hindi ko lang alam kung anong brand yan. 256GB SSD. Baka ito na rin yung problema mga kaibigan. Tanggalin natin. Okay. So walang brand ng SSD. And kung mapapansin natin, gumagalaw-galaw yung SSD sa loob. Matunog mga kaibigan, oh. Try natin buksan tong SSD. Try natin isalba. Pero kung hindi pa rin, ano natin mga kaibigan, palitan na natin ng bagong SSD to. Tawagan na lang natin si client later on. So that means parang ano siya, nag-lose siguro. Nag-lose nga siya. Kaya yung kakabahan pag mag-open ng ganito. Ganun lang mga kaibigan. So ito yung kanyang SSD. So kumakalampag siya. So lagay ko lang muna na ganyan mga kaibigan. Tinanggal ko lang muna yung cover niya, no? So try lang natin siya ulit. Still same pa rin. Control Alt Delete. Masukin natin yung kanyang BIOS. Yan. So gamit tayo ng bootable device mga kaibigan, no? Ulitin lang natin, Control Alt Delete. Then pasukin natin yung BIOS. Saksak nyo yung bootable device. So sinaksak ko na yung sa akin. And then punta tayo dito sa my boot mga kaibigan, no? Hanapin natin dito yung dito sa fixed boot priorities. Boot option number 1 natin, piliin natin yung ating bootable device. So ito yung sa akin. Yeah. Piliin natin 'yan as our number 1 mga kaibigan, no? Then sa pangalawa naman mga kaibigan, may problema kasi sa keyboard din ito eh. Sa boot option number 2, kapag mag-i-install tayo ng OS, click natin 'yan and then piliin natin dito yung ating hard disk drive or kung saan magpapakita yung ating drive, no? At ito yung nasa pinakauna. Hard disk, Windows Boot Manager, Shandian Z, ano ba naman yan? 256GB. So yan dapat ang pangalawa para dyan maipasok yung ating operating system. Okay. Then, save natin to. Yes. 64-bit, piliin natin. So far mga kaibigan, no, dumire-diretso na yung pag-reinstall natin ng bagong operating system. So yun lang, kailangan nyo lang piliin yung tamang boot priority, no, sa BIOS. At yun nga. And then check din natin yung kanyang SSD. Talagang naglo-lose din kung sakali. So nire-fix lang natin.
Yan. So, hintayin lang natin. Update ko kayo hanggang sa magtuloy-tuloy na siya at magpakita na yung main display niya. So, finally mga kaibigan, Ariel happened to me. So, okay na siya. Ang problema lang kanina is yun. Dalawa lang kasi yung option na yun mga kaibigan. Nung una natin ginawa is chinek yung hard disk, nire-align. Sunod naman is yung BIOS sa may mismong boot priorities. So, make sure na okay yung selection nyo doon kasi kung hindi na nakaselect ng maayos, magkakaproblema talaga tayo doon mga kaibigan. So, yun lang. Okay na so. Hanggang dito lang muna. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag nyo bang kakalimutang mag-subscribe.